Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. Na may 95% win rate signal, mag-register na for free. Gamit ang link sa comment section. Buong Pacers muntik mapahamak sa biyahe patungong Oklahoma. Turner sinabing nagtapos na ang Super Teams era sa NBA at former teammate ni Butler sa Timberwolves posibleng maka-reunite. Ang Indiana Pacers ay nakatakdang harapin ang Oklahoma City Thunder sa Game 1 ng NBA Finals sa Biyernes. Lumipad ang Indiana patungong OKC nitong Miyerkules ngunit nakaranas sila ng nakakatakot na sitwasyon sa ere dahil sa babala ng buhawi, tornado, malapit sa paliparan. Sa kabutihang palad, ligtas namang nakalapag ang eroplanong sinasakyan ng koponan. Ang mga paunang ulat tungkol sa eroplanong sinasakyan ng Pacers na nahirapang lumapag sa Oklahoma City dahil sa babala ng buhawi ay lumabas bandang alas 6:17 ng gabi Eastern Standard Time matapos paikot-ikot sa ere sa paligid ng paliparan. Ang eroplanong sinasakyan ng Indiana Pacers ay nakalapag na sa Tulsa ayon sa isang opisyal ng koponan sa SI, ulat ni Manik sa X. Naiulat na ligtas nang nakalapag ang Pacers sa Oklahoma City. Halos 2 oras silang naghintay bago makalapag dahil sa buhawi sa nasabing lugar. Ang Oklahoma City ay matatagpuan mismo sa gitna ng tinatawag na Tornado Alley sa Estados Unidos. Isa itong lugar na karaniwang nakararanas ng mga buhawi taon-taon mula Abril hanggang Hunyo. Itinuturing ang unang bahagi ng Hunyo bilang kasagsagan ng panahon ng mga buhawi. Ang Tornado Alley ay binubuo ng ilang estado tulad ng Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska at South Dakota. Ngayong ligtas na ang Pacers sa Oklahoma City, magsisimula na silang maghanda para sa Game 1 laban sa Thunder. Pumasok ang Indiana sa finals matapos nilang talunin ang New York Knicks sa Game 6 ng Eastern Conference Finals. Ito ang unang pagkakataon mula noong 1999 to 2000 season na makakarating ang franchise sa championship round. Si Tyrese Haliburton at Pascal Siakam ay naging isang matatag na duo para sa Indiana. Pinangunahan ng 2 star ng Pacers ang koponan sa buong playoffs at kinakailangan nilang manatiling nasa pinakamataas na antas ng kanilang laro upang malampasan ang mainit na Oklahoma City Thunder. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, bago ang kanyang kauna-unahang paglahok sa NBA Finals, sinabi ni Indiana Pacers center Miles Turner na nagbago na ang plano sa pagbuo ng isang koponang pangkampyonato. Ayon kay Turner, tapos na ang panahon ng pagtambak ng mga superstar at nagsimula na ang isang bagong panahon na binubuo ng teamwork at pagkakaibigan. Sa tingin ko, ito na ang bagong plano para sa liga, sabi ni Turner ayon sa The New York Times. Sa palagay ko, nagtapos na ang mga tao ng super teams at pagtambak ng mga stars, hindi na ito kasing epektibo tulad ng dati. Alam mo yon, simula nung nasa liga ako, napaka-trendy ng NBA, palaging nagbabago. Pero ang bagong trend ngayon ay kung ano ang ginagawa namin. Ganun din ang OKC, mga batang manlalaro na tumatakbo, dumedepensa at ginagamit ang lakas ng pagkakaibigan. Nagtapos na ang panahon ng pagtambak ng mga superstar. Sa tingin ko, ito na ang bagong plano para sa liga. Madalas na umiikot sa iba't ibang trend ang NBA na siyang nagdidikta ng estilo ng laro sa bawat panahon. Kamakailan lang, dumaan ang liga sa panahon ng mga super teams kung saan ang pagtambak ng talento ang naging pamantayan para sa paghabol sa kampyonato. Sa paglipas ng mga taon, pinagharihan ng mga koponang tulad ng Miami Heat, Boston Celtics, Golden State Warriors at Cleveland Cavaliers ang NBA dahil sa kanilang stars na lineup na nag-udyok sa iba pang mga koponan na sumabak sa arms race para makapagtambak ng pinakamaraming superstars. Ngunit sa mga nakaraang taon, nakita rin natin ang kabiguan ng ganitong estratehiya. Ang mga koponang tulad ng Brooklyn Nets at Phoenix Suns ay ibinuwis ang lahat para makabuo ng all-star lineups pero nauwi lang sa pagkabigo dahil hindi sila umabot ng malayo sa playoffs. Hanggang ngayon, parehong naghihilom pa rin ang 2 prangkisa mula sa pagbagsak ng kanilang super teams. Ipinakita ng makabagong NBA na hindi na kasing epektibo ang ganitong approach gaya ng dati. Dahil napakalalim at napakayaman na ng liga sa talento, nagkaroon ng hindi pa nagagawang antas ng pagkakapantay-pantay.
Sa halip na magkaroon ng 3 superstars, ang mga koponan ngayon ay may 1 o 2 stars at pinalalakas ang kanilang supporting cast. Ngayong taon, ang 2 koponang natitira ay hindi maaring ituring na super teams. Ang Pacers at Thunder ay may tig-2 all-stars lang at ang magiging salik sa tagumpay ng seryeng ito ay ang role players. Bilang pinakamalaking sorpresa ng season, ang pagkapanalo sa seryeng ito ay magiging isang makasaysayang tagumpay para sa Pacers at magiging tanda ng isang malaking pagbabago sa estilo ng pagbuo ng koponan sa NBA. Hindi na sapat ang basta magdagdag ng mga bituin, lalo na ngayon na napakahusay at napakalalim na ng talento sa buong liga. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Speaking of super team, ang pagsasama nina Jimmy Butler at Stephen Curry sa isa pang game-changing superstar ay maaaring maglapit sa Golden State Warriors sa muling pagkontender para sa kampyonato. Bagamat tila medyo malabong mangyari, naniniwala si Peter O'Keefe, isang NBA analyst, na may tsansa na ma-reunite si Butler sa dati niyang teammate sa Minnesota Timberwolves ngayong summer. Hindi nito pinipigilan ang mga suhestyon na maaaring i-trade ng Golden State si Towns, na tinukoy ni Jonah Kubicek ng NBA Analysis Network bilang isa sa 3 posibleng destinasyon ni Towns kasunod ng pagkakaalis ng New York Knicks sa playoffs. Ang 29 na taong gulang ay nagtala ng 25 puntos, 13 rebound at 3 assist para sa Knicks ngayong season, habang may 52.6% shooting from the field at 42% from the 3-point range. Sa halos 5 shooting kada laro, nagkasama sina Butler at Towns sa Minnesota mula 2017 to 2018 season. Sa pangunguna ng 2 stars, nagtala ang Timberwolves ng 47 panalo sa regular season at nakapasok sa playoffs. Hindi nakakagulat, tinalo agad sila ng Houston Rockets sa unang round ng playoffs, ngunit may pag-asa noon na makakabangon sila sa 2018-19 season. Gayunpaman, nang nabuwisit si Butler sa kakulangan ng pagsisikap at enerhiya ng kanyang mga teammates bago magsimula ang training camp noong year 2018, humiling siya ng trade. Nakuha rin ni Butler ang gusto niya noong kalagitnaan ng Nobyembre nang i-trade siya ng Timberwolves sa Philadelphia Sixers sa isang blockbuster deal. Pagdating sa talento, ang kakayahan ni Towns na bumanat mula sa labas gamit ang kanyang kumpiyansang 3-point shot, ang kasa ng rim kapag na-overplay ng kalaban, at gumawa ng mga winning plays sa huling minuto ng laro ay maaaring gawing functional ang isang reunion nila ni Butler. Nag-average si Towns ng double-double sa Knicks team na umabot sa Eastern Conference Finals ngayong season. Ang produkto ng Kentucky ay maaaring makita bilang posibleng trade target ng Golden State sa lalong madaling panahon. Anong masasabi nyo kay Towns mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.